Magandang umaga po. Maaari ko po bang i-video po or i-record po ang ating panayam ngayong umaga? Ay, wala pong problema. Sige lang po. Salamat po. Okay po. Magandang umaga po. Ako po si Shara May Borbor, psychology student po galing sa National Teachers College. Kinagagala ko po na makasama po kayo sa panayam na ito patungkol po sa pagbatid o pagkilala sa relihiyon ng individual. Welcome po sa ating interview ngayong umaga. Bago ko po simulan ang aking mga tanong, maaari ko po bang malaman kung ano po ang inyong pangalan, edad, at kung ano po ang inyong relihiyon? Ako po si Pastor Eric Camacho. Galing po sa Jesus Christ the True Light Church of Manila, 42 years old. Ayun po. Isa po akong pastor at ako po ay nagpapastor sa Jesus Christ True Light Church of Manila dito po sa Manila. Ayun, at kami po ay born again Christian. Isa po kayong born again Christian. Apo. Bilang isang born again Christian po, Pastor, paano mo po ipapaliwanag sa isang hindi pa nakakaunawang ibig sabihin ng pagiging isang born again Christian? Ang born again Christian po ay hindi isang relihiyon. Ito po ay kung paano ka mamuhay nang naayon sa kautusan ng Diyos, na ikaw ay isinuko mo na ang buhay mo kay Kristo at tinalikuran mo yung mga kasalanan mo, pinagsisihan mo, at ikaw ay namumuhay na nang naayon sa kalooban ng Panginoon. Ayun po, yun ang tunay na kahulugan. Hindi po ito isang relihiyon na gaya ng pinaniniwalaan ng iba. Ito po isang pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sa akin pong pangalawang katanungan, Pastor, ano po ang pinaka-importanteng aral ng born again Christian na dapat maunawaan ng bawat mananampalataya? Well, babagsak tayo dun sa kautusan ng Panginoon nung tinanong siya kung ano yung pinakamalagang utos. Sabi ng Panginoon doon, sumagot siya na mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At yung pangalawa ay mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Doon po, mag-aano na yung lahat doon. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka magkakasala kasi mahal mo sila. Hindi mo sila maiisipan na gawa ng ano pa man na kundi luluubin mo na sila ay maging maayos dahil mahal mo sila. At gaya ng pagmamahal din sa Panginoon, igagalang mo siya at hindi mo lalabagin kung ano yung kanyang mga utos kasi mahal mo siya ginagalang mo siya, Panginoon mo siya. So dun yun babagsak. Para sa akin yun ang pinakamahalaga. Ayan po. Kumbaga, dun lang po sa dalawang kautusan. Yes. Ayan. Paano mo naman po ipapaliwanag ang konsepto ng kaligtasan at paano ito tunay na matatanggap ng isang tao, Pastor? Ang kaligtasan, sabi ng Bible, ay pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Walang ibang sabi ng John 3:16. Walang ibinigay ng Diyos ang kanyang pinabugtong na anak. Kung sino man sumampalataya sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng Bible. At kikilalanin mo siya bilang Panginoon at tayong tagapagligtas mo, ang Panginoong Jesus. At yun ang may gindaan mo upang maligtas ka. At hindi lang magtatapos doon. Ito ay magpapatuloy ka. Pagsisisihan mo yung mga kasalanan mo at tatalikuran yun. At lalakad ka na naayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ayun po.
Pastor, total na banggit niyo po yung Bible. Ano po, maaari ko po bang malaman kung ano po yung Bible na ginagamit niyo po or yung iba't ibang Bible po na pinagkukunan? May King James version, may New King James, may NIV, may Magandang Balita. Marami naman. Kaso mas karamihan sa mga pastor ay mas inaano nila yung King James. King James. Mas kumpleto raw. Mas kumpleto. Wow. King James ang number one na ginagamit. Top Bible. Ah, Kung may nabanggit po kayong iba't ibang klase po ng ng Biblia, 'di ba po? Mm. King James, NIV. Doon po ba sa mga Bibliang 'yun, Pastor, iisa lang po ba ang nakapalaman doon? well, may mga nagsasabi na yung iba ay kulang. Kaya mas pinupursige ng karamihan na King James lang ang gamitin kasi yun daw yung pinakang kumpleto. King Ngayon, James. for me is King James ang talagang dapat gamitin. Ayun. Mm. So, sa next question ko po, ano po ang pananaw ng born again Christian patungkol sa Trinidad po or yung Trinity? Ang Trinity ay tatlong persona ng Panginoon, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nasa Mateo 'yon, di ba? Yung sabi niya doon sa Matthew 19 to 20, sabi niya, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang aking pananaw sa bagay na yon ay yun ay tatlong persona, ngunit iisang pagka-Diyos niya na may tatlong persona. Yon, iisa ang ating Diyos na may tatlong persona. Ay. So, ano naman po ang mga pangunahing pagkakaiba ng born-again Christian sa iba pang denominasyon ng Kristyanismo katulad ng Katoliko, Iglesia ni Cristo o Protestante po? Ayaw kong magbigay ng iba kami or dito kayo sa amin kasi iba kami, nandito ang kaligtasan. No. Ang ano ko dyan is wala namang pagkakaiba sa pamamaraan ng pagsambalang sa Panginoon. Sinusunod namin. No, hindi kami nagmamagaling. We are Bible-based. Talagang kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang aming sinusunod. Kasi kami naniniwala na walang ibang iniwan ng Panginoon bilang sundan ng pananampalataya patungo sa kaligtasan, kundi ang Biblia. So, Bible-based kami. At lahat ng nakasulat sa Biblia, yun ang ginagawa namin at wala nang iba pa. Hindi ko sinasabing may iba pang ginagawang iba. Pero para sa akin, ay yun lang, mas malalim ang pagdidig namin sa Bible. Ayun. Ayun po. Kumbaga, yung Jesus Christ, the True Light Church of Manila po, ay Bible-based. Yes. Ano naman po ang pinakamalaking hamon na hinaharap mo po bilang isang born-again pastor? Well, as marami, bilang sa katulad namin pastor, yung ng flock, yung pangangalaga, no? Yun ang napaka-sensitibo. Kung ilan yung member mo, yun yung ugali, yun ang papakisamahan mo, na sasakyan mo. At isa pa sa malaking hamon ay yung pagdagdag ng mga kaluluwa na bilang inutos sa'yo ng Panginoon na yun
Yun ang kautusan na binigay niya sa atin na tayo magparami, ikalat natin ang kaligtasan. Medyo yun ang hamon na medyo mahirap pero pilit na ginagampanan ng mga manggagawa ng Panginoon bilang pagsunod sa Kanya. Marami-rami din po pala. Yes, marami pa. Actually, hindi lang yon, napakarami, napakahirap, pero bilang tinanggap mo yung ibinigay sa'yo ng Panginoon, papanindigan mo kasi sumusunod ka sa Kanya. Opo. Kumbaga, hindi mo po siya tinitingnan bilang isang obligasyon. Yes, pabor yun na galing sa Panginoon. Opo. Paano mo naman po ginagabayan, Pastor, ang mga bagong mananampalataya po upang lumago sa kanilang pananampalataya? Yun, kinakausap pag may problema, pinapayuhan. Yung mga baguhan naman, ini-encourage at pinapakita sa kanila kung gaano kasaya mamuhay ng nahay Kristo na kung paano mo natatamo yung i-share mo sa kanila kung paano yung kapayapaan na binibigay sa'yo ng Diyos na hindi mo makikita sa mundong ito. Yung saya, yung kapayapaan, yung kaligayahan na binibigay ng Diyos sa amin. Kaya isinishare natin sa mga baguhan. Kumbaga, kung ano po yung nakikita nila, mas binibigyan niyo pa pong liwanag. Yes, na masaya maging Kristiyano. Okay. So, ano naman po ang papel ng ebanghelismo at misyonero sa isang simbahan at paano po ninyo ito isinasagawa? Malaking bagay ang evangelism, no? Ito ay syempre lalabas ka, maririnig ng iba yung salita ng Panginoon. At yun ang may invite po sila sa church. Mas ma-enhance yung kanilang pananampalataya. Mas lalalim sila sa Panginoon. Yun ang magandang bagay. At ang pamamaraan na ginagawa ng simbahan ng church ng JCT-LCM ay sa pamamagitan ng street preaching. Nandyan po kami sa kalsada, sa Paco Market. Nagpipreach po sa kalsada nag-evangelize para po mas maraming makarinig ng salita ng Panginoon at mas maraming maligtas na kaluluwa. Ayan. At may mga bagay pa po gaya ng pagpunta sa mga bahay-bahay, home visitation, yung mga sa children, ginagather nung mga youth namin yung children ministry, yung children. At pagkatapos nun, binibisita nila sa mga bahay nila at sinishare nila ng salita ng Panginoon ng mga magulang ng mga bata. Nang sa gayon, through kids ay ma-spread yung kaligtasan hanggang sa kanilang mga pamilya. Ayun po, kahit bata pa lang po. Yes. Sinishare na Ginagamit ng Panginoon upang maano yung mga pamilya nila. Pastor, para po sa aking panghuling katanungan po, ano po ang isang mensahe na gusto mong iparating sa mga taong nais pang mas makilala si Kristo at lumago sa pananampalataya? Ngayon, ang impyerno po ay hindi ginawa para sa ating mga tao. Ginawa to para sa Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya si Kristo po ang kaligtasan. Lumapit po tayo sa Kanya. At siya po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. At napakasaya po maging Kristiyano.
At hindi po kayang, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po kayang ibigay ng mundong ito ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. At yun lamang po. At salamat. Pastor, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin sa panayam na ito. Mhm. Masaya po ako na nakilala ko pa po kung ano ang, or nalaman ko pa po kung ano po ang sa isang born again Christian po. Pastor, bago po tayo magtapos po, may inihanda lamang po akong token para po sa bilang pasasalamat po na napaunlakan niyo po ako sa panayam na ito. Thank you. Maraming salamat po, Pastor Eric. Ay, salamat. Okay.